Hello. Hello, good evening, Brother JD. Hello, bro. Ah, Good evening. Salamat at napaunlakan ako. Matagal na ako nagre-raise hand eh. May katanungan lang ako. 3 katanungan. Go ahead, bro. Go ahead. Hello? Go ahead. Ito kasing brother-in-law ko sa pinsan. Born again siya. Kadibati ko to lagi eh. Meron siyang Enjoy. meron siyang ni-raise pinost. Ang nakalagay, Peter's Gospel plus Paul's Gospel is a false gospel. Oy, Ano po ang masasabi niyo dito? siya yung nasa false argument. Siya yung nasa false argument dahil ang mga sinabi ni Apostol Pedro at sinabi ni Apostol Pablo, totoo. Maliban na lang doon sa yung Gnostic na the Gospel of Peter. Baka yun. Pero yung si Apostol Pedro talaga ang nangaral, totoo lahat ng mga sinabi nun. Totoo lahat ng mga sinabi nun nung si Apostol Pedro talaga nangaral. And katunayan, si Apostol Pablo, tama rin. Actually, kinilala ni Apostol Pedro ang sulat ni Apostol Pablo. Yun ay nasa 2 Pedro yata, 3:15. Ito ang sabi dito, wait lang ha. Sige pa. Ito. Sa 3:15 ng 2 Pedro, isipin yung kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Yan na si Apostol Pedro, kumikilala kay Apostol Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Pinagkalooban si Apostol Pablo ng karunungan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 14:37, kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. So, totoo yun. Yung kanyang mga argumento, totoo yun. Si Apostol Pedro, totoo rin. Yung nagsasabi na sila ay mga false kasinungaling yung kanilang turo, yung nagsabi nun ang nagsisinungaling. Brother Arrive. Kasi Brother JD, nakita ko sa comment section nila na ang argumento niya, si Peter daw, hindi daw apostol ng mga hentil. Bagkos si Paul daw mali. Apostol lang naman, yun na nga eh. Napakamali talaga. Nako. Ibigay mo nga yung talata, bro. Ating basahin, Ating basahin kung si Apostol Pedro ba ay hindi ba apostol sa mga hintil? Okay. Ito ang sabi 15:7 ng Gawa. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. At sila naman ay sumampalataya. Katunayan, si Apostol Pedro ang nangaral sa hintil na si Cornelio. Hindi naman si Apostol Pablo eh. Maling-mali yung nagsabi na yon. Hindi niya alam ang 15:7 na si Apostol Pedro ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos upang mangaral ng ebanghelyo sa mga hentil. Yun, brother, Arrive. Salamat po na naipaliwanag ko na rin sa kanyan, pero gusto ko lang din niyang marinig dito sa punto. Okay, sabi dito ni Gino Lumok, inutil ka, wala namang sinabi si Kristo na purgatorio. Tanong ko sa iyo, saan mababasa sa Biblia ang purgatorio? Okay, muli nating ilabas kung saan sa Biblia mababasa. Narito, sa La Sagrada Biblia,
Sa unang Pedro 3:19, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante las 120 años que dura la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. So yung bilangguan, sinong inutil ngayon? si Gino Lumok. wala sa Biblia mo. Wala kasi. Akala mo inutil. Tagalog Bible lang yata ang alam nito, Brother Angel. Kasi wala sa Biblia mong hawak ngayon. Dahil yan lang ang alam mo, ang Biblia mo. Yan. Libo-libo. Translation. Ang daming translation. Nakafocus ka lang sa Tagalog version. Naku, ano ba naman to? Yes, puro kayo Tagalog version eh. Kaya kayo naliligaw eh. Sino inotel ngayon? Wawa naman. Yan ha. Nasa Biblia ang purgatorio. Kung ayaw mong tanggapin ang purgatorio sa Biblia, then wag mong tanggapin ang bilangguan ng mga espiritu. Dahil nasa Biblia, si Kristo ay nangaral sa bilangguan ng mga espiritu. Pero may alibay ang ang mga sulpot. Sabi nila doon, ay yung bilangguan na yon, mga buhay yon, mga buhay daw ang mga nandun. Basahin nga natin, 3:18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan na namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sabi nila, buhay daw yan. Buhay ba yan? Tuloy nga natin. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Ang pinuntahan pala ni Kristo yung mga nalunod kasi hindi pinakinggan ang panawagan ni Noe. Buhay pa ba yon? Mga anong edad sila? Ilan na kaya edad nun? Kasi si Kristo, pinuntahan niya nung siya ay namatay. At sa kanyang spiritual na kalagayan, pinuntahan niya yun. Kaya, ikaw yata yung yung naging ngayon, naku, kawawa naman. So, Brother Arrive? Ay, wala si Brother Arrive. Okay, Brother Arrive, meron kang second question? Hello, good evening po. Pangalawang question ko po, JD, yung sinasabi ng mga Muslim na hindi ito tugma yung Biblia, yung kay Azariah. Ano? Yung kay Azariah, yung paghahari niya sa 2 King tsaka sa 2 Chronicles. Alam niyo po ba yan? Ay, nako, tugmang-tugma yun. Sana nakuha mo yung talata. Sa kanilang turo, ang hindi tugma. Ha? Ito yung talata po, 2 Chronicles 22:2 hanggang 3. Yung edad daw po ni Azariah 42. Sige daw. Sa... Anong talata yun? Ating silipin. Ano yun? 2 Chronicles 22. Okay, 2 Chronicles chapter 22:2. 22:2. Okay. Ang sabi at ganito. Yung isa naman, 2 King 8:25. Basahin natin. Si Ahaziah ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ito ha, tinan niyo ha. Si Ahaziah ay 22 taong gulang. Next, sa Jerusalem siya tumira sa loob ng 1 taon. Next, ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri. Yung pangalawang talata.
2 King 8:25. 2 King 8:25. Ito naman ang sabi. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoram na si Azaya ng 12 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Asan dyan, bro? Saan ang contradiction dyan? Yung mga sinaano nila sa video, sa Brother John, JD, No. hindi ko nga din maintindihan kaya tinanong ko din. Yan. Kasi ang sinasabi niya, 42 years daw na naghari sa Chronicles, tapos sa 2 King, 22 years daw. Alin daw doon yung tama? Contradict daw. Ay, Nakita hindi ko lang sa contradict post. yan. Ang contradict, yung kanilang itinuturo sa kanilang Quran. Teka lang ha, hinahanap ko pa dito eh. Yung kanilang turo na naabutan daw ni ito ha, itong tungkol kay Harun. Harun. Bilang ha. Sabi dito, si Haman pala, si Haman. Ito, basahin ko muna ha. Ang sabi sa kanilang Quran, sa 28, 6 at 8, ang gagamitin ko pong translation ng Quran ay yung sinasabi sa Sahih International. Marami kasing translation ng Quran din. Ang sabi ganito, and we established them in the land and show Pharaoh and his minister Haman. So, si Pharaoh, si Paraon, ay merong ministro na ang pangalan ay Haman. And their soldiers threw them that which they had feared, and the family of Pharaoh picked him up out of the river so that he would become to them an enemy and a cause of grief. Indeed, Pharaoh and Haman and their soldiers were deliberate sinners. So, sa kanilang Quran, ministro ni Paraon si Haman. Pero ang totoo, si Haman ay nakatira sa Babylonia. Sa Babylonia nakatira si Haman, hindi sa Ehipto. Ang Paraon ay nasa Ehipto. Si Haman ay nakatira sa Babylonia o sa Persya. Nang mga 1,000 taon ang nakalipas matapos ang panahon ng mga Paraon. 1,000 years after the time of the pharaohs, doon nabuhay si Haman. 1,000 years after the time of pharaohs. Pero sa kanilang Quran, si Haman ay ministro ni Paraon. Hala, paano nangyari yun? Ha? Napakalaking problema nun. Sila yung contradiction sa reality ng kasaysayan. Hindi ang Biblia. Ito pa, ebidensya na nahirapan yung isang Muslim na nakatalakayan ko dati. Ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Isa naniniwala. Katunayan, nakipagdebate si Apostol Pablo sa mga Israelita, patutunayan niya si Jesus ang Mesiyas. Para may ebidensya tayo. Ating basahin ang sinasabi dito sa NIV na lang babasahin ko para makita talaga yung word. Gawa 18:28. Sabi ay ganito. Yan. For he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. Kung sa good news yan, for with strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Ang tanong, sa kanilang Quran, sa 4:157, sa kanilang Quran, sinasabi ng mga kalaban ni Kristo, napatay namin ang Mesiyas.
Pinalilitaw sa kanilang Quran na ang mga kalaban ni Jesus pa ang kumikilala na siya ay Mesiyas. That's not based on reality. Kasi in reality, hindi kinikilala ng mga devoted Jewish na si Jesus ang Messiah. Ito ang sinasabi sa aklat ni Emmanuel Maloneda na Insights from God's Word, page 72. The Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah to deliver them from Roman bondage. They were more concerned with their political condition than they were with the spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Sa Biblia, sa aklat ng kasaysayan, ang mga mananampalataya lamang ang kumikilala kay Kristo, kay Jesus na Kristo o Messiah. At yung mga kalaban ni Jesus ay hindi kailanman siya kinikilala na Kristo o Messiah. Kaya nga nagipagdebate sa Apostol Pablo sa kanila. Patunayan ni Apostol Pablo na si Jesus ang Kristo o ang Messiah. Tapos sa kanilang Quran, sinasabi, napatay namin ang Mesiyas. Bakit nila papatayin ng Mesiyas? Matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng kanilang Messiah. Kaya yon is against reality. It is against reality. Hindi daw siya napako sa krus. Pero malakas ang kanilang sabihin nila na si Jesus ang sumigaw ng Eli, Eli, lema sabachthani. Yung Eli daw, Eli, Eli, Allah, Allah daw yun. Allah, Allah. Anong Allah? Anong Allah? Sa kanilang libro na ang talakayan ng Kristiyano at Muslim, sa pahina 6 ba yun? Nakalimutan ko kung anong page dito. Ang sabi ni Hassan Bagil, bakit mahirap sa mga kung ang ibig sabihin ng Allah is God, bakit sa kanila Allah talagang sinasabi? Ang sabi sa kanilang aklat na ito, yung Allah is an Arabic contraction word, dalawang salita pinagdugtong. Al-Ilah na ibig sabihin ay the God, pinagdugtong by dropping down the letter I, you will find the word Allah. You will find the word Allah. So, pinagdugtong ang dalawang word, Al-Ilah, dinrap yung I, naging Allah. Arabic yun. Si Kristo, Aramaic. Iba ang Aramaic, iba ang Arabic. Tingnan nyo yung yung Matthew 16:18 pa lang. Ng Aramaic at ng Arabic hindi na magkatugma. No? So, sila yung wala sa reality, bro. Katunayan, magbigay sila ng ebidensya na mga kalaban ni Jesus pa ang kumikilala sa kanya na Kristo. Walang may bigay yan. No? Kaya mo kung hanapan mo sa ebidensya, yung dati, nangyari talaga yan sa pagitan ni John Rico at saka ni Muhammad Rodriguez na sabi ni John Rico, let's prove na si Kristo ay hindi na ipako sa krus. I will not use the Bible and please do not use the Quran. Let's use the history. Meron ba sa history na si Kristo ay hindi pinako sa krus? Si Muhammad Rodriguez takbo ng takbo sa Quran. Ibig sabihin, wala siyang ibang batayan na si Jesus ay hindi na ipako sa krus maliban sa Quran. No? So, based on iba yung kanilang katuruan sa katuruan natin. Kung reality lang, talagang hindi tugma dahil hindi pinipatayin ng mga Hudyo ang Mesiyas dahil matagal nilang hinihintay yun. Arrive! May katlong tanong, bro. Okay na ako, Brad JD. Salamat. Mabuhay ang punto por punto at ang Team Maria.
Okay, sabi ni Diego Tumenes Rapis, Bro JD, may tanong lang ako tungkol sa 13 13 na prutas na inihanda sa New Year's Eve. Tradition ba yan o occultism? Please reply to my messenger. Ang sagot dyan is occultism. Okay, thank you kay Brother Aray. Move naman ako sa next naman. Si Champ Fernandez. Champ Fernandez, good evening. Brother Champ! Unmute. Naka-mute na. Good evening mga bro. Hello, good evening sa iyo, Brother Champ. Apo. Tanong ko lang regarding sa purgatory. Pag nakakommit ka or committed ka ng mortal sin, dadan ka ba sa purgatory or sa hell ng diretso? Pag nakagawa ka ng mortal sin, ano yun? Mag-undergo ka pa ba sa or diretso ka na sa parang yung mortal sin na talagang hindi na siya parang hindi na siya parang wala na siyang parang pinaka-mortal sin na, parang gano'n, nakapatay ka ng tao, parang gano'n. Okay, Brother Angel, pakisagot. Okay, depende yan kapatid, no? Kapag hindi mo pinagsisihan yon, tandaan po natin, no? Ang tao habang nabubuhay, kahit anong laki ng kasalanan yan, pwedeng patawarin pa. Kaya mayroon nag-institute ang ating Panginoon Jesucristo ng Sacrament of Reconciliation. So ngayon, mas kilalang kumpisal. Actually, hindi talaga confession yon kasi reconciliation nga, no? Kumpisal, confession is just part of it sa reconciliation. Pero, yung tanong mo ngayon, kapag namatay siya na hindi nakapagsisi naman sa mortal sin, Bro Aljan, meron ka ba dyan 1035 ng catechism natin, CCC? CCC ano po yun, bro? 1035. Pag namatay ang tao in the state of mortal sin na hindi nakapagsisi, pupunta ba daw siya ng purgatorio? Tingnan nga natin. 1035. Sabi po dito, is ganito po. CCC 1035, ito po yung nakasulat. Kasi lang, basahin ko lang sa libro po. Sakit ng bata ko. Sabi dito, wait lang ha. Sabi dito, 1035, this teaching is also based on the practice of prayer for the dead. Already mentioned to sacred scriptures, therefore, would have 1035. 55 pala. Sorry, ito na. Sabi dito, the teaching of the church affirm the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who died in the state of mortal sins descend into hell. Oh, sandali. Hindi hell. Hell, sorry. So, ano daw, sabi, ulitin mo ha, ako na magbabasa bro ha. Hindi hill. Okay. Sandali, natawa ka na naman pa. Natawa na si brother. Grabe naman si bro dyan, no? Perfect. Oo, parang hindi siya sabay ganun. Mag-iiba talaga no, pag hell hill na mag-iiba. So, immediately, sabi rito, those who die in the state of those who die in a mortal sin descend into hell immediately. Pag sinabing immediately, bro, kagad-agad yun, hindi ka pa na-imbalsa mo. So, yung sinasabing purgatory, malayo yun. Kaya, actually, this is a very serious matter sa lahat ng manakikinig ngayon. When you die in a mortal sin, ang nangyayari kasi sa mga tao ngayon, hindi nila alam ang mortal sin. Problema yon, di ba? So hindi nila alam mortal sin, sabi nga, although sabi ng ng catechism natin na pag hindi mo daw alam, pwede daw maging binyal lang yon. Yes, sana, pero meron din nakalagay sa Biblia na people are destroyed because of lack of knowledge naman. So, pwede ka pa rin mapahamak. Kasi ngayon, dahil hindi nag-aaral yung mga tao, this is a very serious matter. So, people are destroyed because of lack of knowledge. Akala nila, ay, live-in, okay na. Nakamatayan nila, live-in sila.
Ay, civil, okay na, nakamatay yan, civil sila, walang pagsisisi. Hindi nila alam eh. Tapos, contraception, napakaraming yan na nagko-control ngayon, no? Ayaw nila yung calendar method na tinatawag ng simbahan. Dapat calendar method, written method. Masturbation, okay lang yan kasi di ba na wala naman nagsasabing mortal sin yan. That's mortal sin. And lahat ng mga mortal sin na akala ng mga tao normal lang, mortal sin pala, yun ang nagiging problema ngayon. Hindi nila tuloy na pagsisihan. So, sabi ng Biblia, Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. So, yun ang nakakatakot doon. Kailangan alamin talaga ano ba yung mortal sin, no? So, ano ba yung mga mortal sin, deadly sin, ayan, diniscuss na natin dati. So, malinaw, yung sinasabi mo na dadaan pa sa purgatory, no. Sabi ng church, pero may guideline tayo, only God can judge, but church, they given the authority. Alam ng church nandun yung karunungan, the wisdom of God is in the church. So, magsasabi ang Catholic Church, sabi niya, immediately, hindi ka pa na-basa mo, you will go to hell na, kapatid. So, hindi purgatory, ayon sa catechism natin, kapatid. Okay po. Kasi, isa pang katanungan regarding din po to. May experience kasi ako recently lang, sabi sa akin ng kapatid ko. My father kasi is died in a state of mortal sin. Actually, during na nabubuhay siya. Ang dami niyang mga bad habits, adultery, abandonment, sa lahat na-try niya na. And then during na nag-50-50 siya, pupunta sana ako sa Sangkare to para maano yung may confess niya habang hindi pa huli ang lahat. May confess niya yung mga kasalanan niya. Pero at parang kalagitnaan pa lang ako sa daan, binawian na siya ng buhay. So, after siya may libing, mga ilang araw pa yun, nagkwento sa akin ng sister ko. Sabi niya, napanaginipan daw niya yung father ko. Na nasa ko siya, dagat-dagatan ng apoy, parang sinasabi niya na nahihirapan na siya, hindi niya na kaya, parang ganon. So, ngayon, sabi ko, pag-pray ko siya, ang tanong ko dito, yung pag-pray ko ba sa nakakommit ng mortal sin is okay ba yun sa church na? Parang acceptable ba yun na parang para matulungan ko rin siya na parang para yung matulungan ko siya na baka may chance. Baka may chance pa, parang gano'n. Well, ako, Brad, no, because of what I've learned, kung ano yung natutunan natin sa turo ng simbahan, ang ginagawa ko po, siyempre mahal natin sa buhay. Sabi ko nga, ganun na ganun nangyari. Ito, best friend ko, classmate ko, talagang kababata ako talaga, no? Ito, bago lang. Kamamatay lang nun in the state of mortal sin din. May inagaw siyang asawa na may asawa at talagang playboy, no? Ang dito, yung at least hoping sana yung the last minute sana, no? Pero medyo mahirap nang sabihin yun na pagsisi siya kasi aneurysm agad yun. So, bigla siya nagiinuman, biglang tumumba. Maya wala na siya sa isip, wala na sa hulog na namatay. So, aneurysm. So, paano magsisisi yun, no? Wala na sa yun. So, ako, ang ginagawa ko, kapatid, ang pinagdadasal ko yung nasa purgatorio. Yun na lang. Lahat po ng nasa purgatorio, sana po kaawaan nyo sila. Kasi, ang mga nasa mortal sin na kasalanan na namatay, ang mga nasa hell, kapatid, hindi na natin sila pwedeng i-save. Lalo na alam nating nangyari, alam nating kinamatay. You can always try, siyempre, no? Palay natin, only God knows. You can always, mayroon na nagtanong dito na pwede daw ipagdasal yung kaibigan niya, parang Muslim siya, ganito, ganon.
pero gusto pa rin niya ipagdasal yung kaluluwa. Why not? May free will tayo, no? So, kaso, yun nga ang utos ng simbahan. Pag nasa state of mortal sin ka namatay, when you are in hell, completely separation ka na kay God. So, wala na talaga yun. So, kung ipagdasal natin na alam nating nandun na, wala na, ayoko naman magdagdag na bawal ipagdasal yung tao. Kasi nobody knows naman talaga nasa impyerno na ba si tatay o hindi, di ba? So, dahil mahal mo, hindi mo nga lang, dahil nalaman mo ngayon, in a state of mortal sin, namatay, nasa hell na, medyo mag-aano ka na, no? So ako, ang pinagdadasal ko, yung nasa purgatory lang, bro. Kasi, pag nasa, biblically, at saka sa turo ng simbahan talaga, ang mga nasa hell, wala na eh. Kaya nga may purgatory, may chance pa. Kaya nga, lahat po ng tao nakikinig ngayon, hanggat buhay tayo, please repent. No? Come back to God. Lahat ng manatutunan natin dito, sundin natin. Ayaw naman natin na maggahol-gahol yung mga kamag-anak natin. Pagdasal mo ko, kung nasaan man siya, no? Tayo mismo, let's make sure na pag namatay tayo ang magiging daan naman para ipagdasal natin kung nasa heaven na tayo. Pagdasal naman natin yung mga nasa baba, yung mga nasa mortal sin na buhay. So mahirap talaga yon, kapatid, no? Hindi sa turo ng simbahan ang mga nasa impyerno hindi na pwedeng ipagdasal. Pero wala naman nakakaalam nun kung sino talaga nandun. You can pray for him, yes, but you don't know kung nasan siya. Just pray for his soul. Ganun na lang po, no? But ako, I don't pray for any yung specific name. I pray lahat ng nasa purgatory lang. Kamag-anak ko, Lord, sana po kaawaan sila. Lalo na rin yung mga ibang sekta, pinagdadasal ko, nasa nakaawaan sila, no? Hindi nila alam ang ginagawa nila during that time na buhay sila. Ganun lang. But yung mga nasa purgatorio lang talaga po. Wala na po tayong ibang magagawa, kapatid, sa mga nasa hell na. Ayun. So, thank you, Brother Angel. Doon po sa explanation niyo po. So, napakalinaw po yun. So, next ko naman po na itatanong for Brother Jando, Brother JD. In relation doon sa last na sinabi po ni Brother Angel, as a dati, di ba, I consider you a pastor dati sa SDA kasi parang nagpipreach ka, knowing na pinag-aaralan niyo yung Bible. Tapos, ngayon, nasa punto por punto nakikinig tayo ng about Bible, nakikita natin na mali pala yung turo nila sa Bible versus sa atin naman. Brother, ang tawag dito, nung nasa kabilang sekta pa kayo, yung alam niyo po ba na may mali doon sa sa pinipreach nyo or ini-evangelize nyo sa mga tao? Ako ba yung tinatanong? Yes, opo. Ay, ako pala tinatanong. Anong tanong mo? May ginawa kasi ako eh. Ano yan? Ay, ganun ba? Sorry. Oo. Brother, kasi di ba, tama no, galing kayo sa ibang sekta dati before na-convert kayo sa Then I consider you as a preacher, as a pastor dati. Syempre, kasi ay, hindi ako pastor. Evangelist lang ako. Evangelize, okay. So, di ba, ang ibin-evangelize nyo based din sa Bible. Alam natin, pinag-aralan natin yung Bible. Habang nakikinig kasi tayo dito sa punto por punto, share tayo ng mga ideas, ito pala dapat na pakinggan nating Bible. Yung Bible natin as Catholic, di ba? Kasi ito yung tama. Nung preacher ba kayo yung nag-evangelize kayo, hindi nyo ba nakikita na mali yung ini-evangelize? Hindi ko nakikita yun. Nakita ko na lang nung nagipagtalakayan na ako kay Wendell Talibong. Nung di pa ako nagipagtalakayan sa kanya, ako'y may lubos na naniniwala nung panahon na yon
na walang ibang doktrinang hihigit sa doktrina ng SDA. Yun ang aking paniniwala noon. At saka nagko-convert ako ng mga tao, ng mga barkada ko, mga kamag-anak ko. Tsaka yung mga kamag-anak ko Sabadista doon sa Mahayag, Zamboanga del Sur ay tuwang-tuwa siya sa pagkasabadista ko noon. Sabi nila, talagang tinawag ka nga at alam na alam mo yung totoo. Kasi pag nagba-Bible sharing kasi kami ng mga kamag-anak namin Katoliko, pag ako na yung nagtanong sa mga kasamahan ko, nahihirapan sila. Pero nung nakatalakayan ko si Wendell, may iba akong nasagap na mga info na hindi naman nasagap doon sa itinuro sa akin. Kaya na lang halimbawa, sample ko sa iyo, no? Para madali mo unawaan. Sa amin sa SDA, kami gumagamit ng Isaias, Isaias, nakalimutan ko yung talata na wait lang nga, double check ko lang nga dahil nakalimutan ko yung talata eh. Kalahin mo, nakalimutan ko talata. 8:20. Ayan, 8:20 ng Isaias. Eto. Pag kami ang nagbasa ng talatang yan, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Pag kami ang nagbasa niya, ng paliwanag namin dyan, sa mga tao na hindi nagtuturo ng 10 utos, walang umaga sa kanila. Ganyan ang aming turo, ha? Yan ang unawa ko ng panahong yan. Pero nung nakatalakayan ko si Wendell, natuklasan ko, iba pala ang ibig sabihin yan. Ang sikreto pala ay nasa 19. Atras lang natin. At pagkakanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nagkikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong, hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ng kanilang Diyos dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Then, 20, sa kautusan. So ang topic talaga dito, yung mga espiritista, yung mga nagsisihuni at nagsisibulong, okultismo to. Sa 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila. Ang sila na tinutukoy pala dyan, yung mga espiritista. Pero bakit ang paliwanag namin, lahat ng tao, isa na dyan ang Katoliko? Pag hindi nagturo ng Sabat, walang umaga sa kanila. Mali pala yun. Doon ko na nakita. Ang nakapagbuklat ng ng isipan ko dyan, nung binasa ko yung magandang balita, Biblia. Ang sabi, ganito ang inyong isasagot, nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga yun. Espiritista pala tinutukoy. Pero kapag kami nagpaliwanag, iba. Katunayan, yung si Dan Masin, yung bago lang na video na niribat ko, kung saan niribat niya si Jesse Becerra, na sabi niya, hindi makakapunta sa langit ang mga Katoliko kasi hindi makakapunta sa langit ang kumakain ng baboy. Sabi ni Dan Masin. Ang ginamit niyang talata ng Biblia, eto, Isaias 66, ito yung ginamit ni Dan Masin, 66:15 to 17. Sabi ganito, babasahin ko muna sa Bisaya, kasi Bisaya yung binasa niya eh. Ang sabi ganito, pamati, moabot ang Ginoo inubanan sa kalayo o ang iyang mga karwahe murag alimpulos. Ipahamtang niya ang iyang kapungot ngadto sa iyang mga kaaway ug silutan niya sila sa nagadilaab nga kalayo. Tagalogin na lang natin para madaling hindi na ako mag-translate, no? Ito sinasabi sa 15. Makinig kayo, darating ang Panginoon na may dalang apoy. Sasakay siya sa kanyang mga karwaheng pandigma na parang ipo-ipo. Ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway at parurusahan niya sila ng nagliliyab na apoy.
sapagkat sa pamamagitan ng apoy at espada, parurusahan ng Panginoon ng lahat ng taong makasalanan at marami ang kanyang papatayin. Next, balik ako sa Bisaya. Sa 17 na ako. Sabi ganito, nag-ingon ang Ginoo. Ito tatagalogin ko na lang ito. Nag-ingon ang Ginoo. Sabi ng Panginoon, mga matay katong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon. Mamamatay yung mga nagpapakabanal at naglilinis ng kanilang sarili aron mangadto sa mga halaran sa mga Diyos-Diyos upang pumunta sa hardin at sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Ug ingon man ang mga nagkaon og karning baboy. At gayon din ang mga kumakain ng karning baboy, mga ilaga o uban pang hugaw mananap. Ito yung kanyang binasa, no? Eto. Miingon ng Ginoo magdungan pangamatay, sabay-sabay na mamamatay ang mga nagpakabalaan, ang mga nagpapakabanal o nagapakahinlo sa ilang kaugalingon, naglilinis sa kanilang sarili, sa ilang pagsimba, sa kanilang pagsamba, sa ilang mga Diyos-Diyos dito sa hardin, sa ilang mga Diyos-Diyosan doon sa halamanan. Mga matay sila. Mamamatay sila. Sinong sila yan? Yung pumunta sa hardin upang sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mga matay sila samtang nagakaon og baboy, ilaga, ug sa uban pang pagkaon nga giisip nga hugaw. So ang sabi doon is mamamatay sila yung pumupunta sa halamanan upang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang paliwanag dito ni Dan Maasin, ito daw ay mga Katoliko. Wait lang. Ito daw ay mga Katoliko hindi makakapunta sa langit. Hindi Katoliko yan. Yan ay mga Israelita. Hindi Katoliko. Sabi niya, hindi makakapunta sa langit ng kumakain ng karning baboy. Mali! Bakit? Tagalogin natin para maunawaan. Ito ang sabi sa verse 17. Sabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy. Sinong mamamatay na kumakain ng baboy? Yung pumupunta sa mga Diyos-Diyosan sa halamanan upang sumamba. Sabi ni Dan Maasin, napaliwanag ko rin naman dati, yan daw ay mga Katoliko. Mali! Yan ay mga Israelita, atras lang tayo sa 1 hanggang 3. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako papahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagkumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. No? Pero sa 65 pala yun. 65:1 pala. Sabi, sumagot ang Panginoon, nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Ipinakikilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Patuloy ako naghintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo. So dito, meron siyang mamamayang matitigas ang ulo. Ano yun? Ano yung bayan niya? Israel. Yung kanyang bayan, yung kanyang mamamayan, matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa mabuting pag-uugali. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Ginagalit nila ako. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang. Sino to? Mga Israelita to. Patuloy nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghahandog sa mga
halamanan at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para makipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy at ng iba pang pagkain na ipinagbabawal na kainin. Sino pala tinutukoy? Israelita. Pag Sabadista ang nagbasa nung 66:15-17, idadami pa naman Katoliko. Hindi damay ang Katoliko doon. Wala kinalaman ng Katoliko doon. Bakit? Balikan natin sa 66, diretso tayo sa 21. Sabi, at ang iba sa kanila ay gagawin kong pari at mga katulong ng pari sa templo. Gagawin silang pari. Anong klaseng pari yan? Magandang balita, Biblia. Yan. Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay Levita. Di Israelita nga. Kasi gagawing Levita eh. Pag sinabi gagawing Levita, lahi ka sa angkan ni Levi. Mga pari sa angkan ni Levi. Kaso, yung mga pari sa angkan ni Levi, tinanggalan na ng authority yon. 7, 11 hanggang 12 ng Hebreo. Sabi ganito, alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ng kautusan. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. So, yung tinutukoy sa Isaiah 66:15-17 ay mga Israelita. Pero kapag kami Sabadista ang nagpaliwanag, ang aming ipapalitaw doon ay mga Katoliko daw ang tinutukoy doon. Mali. Kaya hindi ko yan nakita nung hindi pa ako nagkipagtalakayan sa kay Wendell Talibong doon sa Ozami City. Nakita ko lang yan nung ako'y nakikipagtalakayan, inuunawa ko yung mga talata, nalaman ko nang inutusan pala na mangili ng Sabat, ng 7th day Sabbath ay yung Israelita. Hindi pala yung Kristiyano, kundi ang mga Israelita. Anong ebidensya ko na Israelita lang tinutukoy doon? Eto, Deuteronomio 5:15. Anong sabi sa 5:15 ng Deuteronomio? Alalahanin ninyo na alipin din kayo doon sa Ehipto. At ako ang Panginoon na inyong Diyos ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng Sabat. Sino ang inutusan? Yung inilabas sa Ehipto. Sino yung mga inilabas sa Ehipto? Ezekiel 20, versikulo 19. 9 muna, 9. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ng pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. So ang inutukoy pala doon, Israelita. Dati hindi ako marunong mag-distinguish. Ano ba talaga to? Ganito, ganire. Kaya sa amin, Marcos 2:27, si Jesus ay Lord of the Sabbath. Sino ang Sabbath nyo sa linggo? Sino ang Lord nyo sa linggo? Dahil si Kristo ay Lord of the Sabbath. Ang meaning pala doon is Lord of every day. Sabi dito, then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Hindi ko ito nakita dati. Sa akin dati, na ako Sabadista pa, ako naniniwala na si Kristo ay Lord of the Sabbath.
sa Sabat lang siya Lord. Kasi yun ang paliwanag ng pastor sa amin. Siya pala ay Lord of the Sabbath. Siya ay Lord of the Sabbath. Sino ang Lord nila sa linggo? Oh, mali pala ang unawa. Ang daming turo na mali na natuklasan ko lang nung ako'y nakipagtalakayan na kay Wendell. Ang dami kong natuklasan bro na maling turo ng SDA. Kung isa-isahin ko yun, lalagpas tayo sa oras. Brother Kaya Champ? nga bro, nakakatakot nga, tama nga yung sabi ni Brother Angel na ipagdasal natin yung mga ibang sekta kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. So parang pag ganito, state of mortal sin na yung ginagawa nila kasi parang alam naman nila yung totoo pero binabaluktot nila, di ba? Parang yung tanong ko kasi na ito, nag-form dun sa, may nakita kasi ako sa Catholic at Works, yung regarding sa pinipreach ng Jehovah ito or INC, yung Mateo 24:9-12. Pero yung regarding sa kaligtasan, kasi pag didiretsuhin mo yun hanggang 13, makikita doon na ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So hindi nila nire-reveal yun, hanggang doon lang sila sa 9 hanggang 12. Oh. At saka, napakahilig nilang gamitan ng Lucas 4:16 na si Kristo ay Sabado mapasok sa sinagoga. Kaya siya ay Sabadista. O nakapagtataka, bakit walang ni isa mang SDA pumapasok sa sinagoga? Walang ni isa mang SDA ang pumapasok sa sinagoga. Bakit? Inaamin yung pakanya. Ano pangalan pakanya na yun? Sabi ni pakanya, ba't kami papasok sa sinagoga, meron naman kaming sariling simbahan. Oh. So, ni isa sa kanila, mula nang sila itatag ni Ellen Goldwhite, ay wala pang pumapasok sa sinagoga para mangilin ng Sabat. At ang kanilang pinapasukan na simbahan, hindi kailanman pinasukan ni Kristo yon. So, walang lumutupad. At lagi silang nangangaral na 10 utos, 10 utos, 10 utos. Pero totoo niyan, nakafocus lang yan sa remember the Sabbath to keep it holy. Pero yung kautusan sa 10 utos na huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa, lahat sila mula puno hanggang dulo sumusuway doon, sumasalungat doon. Na yung video pa nga ni Jesse Becerra, binanata ni Dan Masin, ang sabi niya, palahubog daw si Jesse Becerra. Bakit? May nakita ba kayong video na nalasing si Jesse? Meron ba kayong nakitang video nung uminom yon at nahanduse sa tabi? Wala. Pero sabi niya, palahubog o lasenggo daw si Jesse Becerra. Isa na yon. Ano yung ginagamit sa Santiago 2:10 na kanilang paborito kapag sinalungat mo ang Sabat? Eto. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. What if lahat sila nilalabag ang kautusan na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa? Kahit ilang Sabat pa ang gawin nila, wala na, basura lahat ng mga yon. Bakit? Ayon sa Santiago 2:10, isang kautusan lang ang kanilang malabag ay nalabag na lahat. So nasaan yung yung pagmamayabang nyo sa Sabat? Lahat kayo sumasalungat sa ikawalong utos, huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Napakaraming SDA ang nagsasabi, kaya daw ako pumasok sa SDA daw ay para mag-espiya. Oh. Pagbibintang na naman yun. Ginawa nila yon. Anong mangyayari? Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sinong SDA nakatupad ng 10 utos? Wala. Tapos sasabihin ni Camacho, sila daw yung mga nalabi sa iglesia sa ilang na tumutupad sa lahat ng kautusan. Anong natupad mong kautusan? Mga bintangero kayo. Walang kautusang natutupad ninyo dahil mga bintangero kayo. Akala mo ba sabihin nyo naman na lasing ang isang tao, may ebidensya kayo na lasing yon? Wala. Oh. Ako,
Kilala nyo ba ako nung ako'y pumasok sa SDA? Sasabihin nyo ako'y pumasok para mag-espiya? Nandun ba kayo? Oh, yung iba naman sasabihin nila, inaangkin ko lang daw ang pagiging SDA ko kasi hindi ako dating membro. Tanungin nyo sa Tinago chapter kung hindi ba ako membro doon. Hindi ba ako nabautismoan doon sa Dumingag, Zamboanga del Sur? At ang nagbautismo sa akin si Pastor Asoy. Ba't ang daming SDA na itinatanggi yan? Oh, ibig sabihin, walang ni isa man sa kanila ang nakakatupad sa buong kautusan. Sa paglabag lamang sa kautusang, huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Lahat ng SDA sa Facebook nakikipagtalakayan. Lahat ng mga yan, nagbibintang ng kasinungalingan. So lahat ng mga yan, walang kautusang natutupad. Wawa naman. Brother Cham? Oo. Ayun, nakakatakot nga yung ganun, no? Ang hirap pala. Kaya yun nga, sabi nga ni Brother Angel, pag-pray na lang natin sila. Yun lang po. Salamat po sa punto po. Lalo na sa inyo mga brothers na nagpapahayag ng totoong katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, thanks sa Brother Cham. At ang huling na lang magtatanong ngayong gabing ito ay si Russell Lara. Sino to? Brother o sister? Brother. Brother Russell. Okay, Brother Russell, good evening. Magandang gabi, Brother John. Ito lang po yung tanong ko po na about sa yung mga ang tawag yun na yung kasal ng pastor tapos yung binyag ng pastor valid ba yun sa Panginoon? Kasal ng pastor at binyag ng pastor valid ba sa Panginoon? Brother Angel? Opo. Okay, tandaan po natin, no, ang binigyan ng pahintulot, Matthew 18:18 nga po, KJV, no, bind and loose. Ano yan, bro? Ano yan? Matthew KJV, Matthew chapter 18 verse 18. Matthew KJV chapter 18 verse 18, ang sabi ganito. KJV. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. And then yung sa pagbabautismo, tingnan nga po natin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them. Yeah. So teaching them, no. So ngayon, ang mga yan, sino ba mga yan, no? Apostol yan, alam natin, at apostol hanggang kay Apostol Pablo. Apostol talaga ba ang tawag kay Apostol Pablo? Tingnan nga natin. Unang Timoteo chapter 2 verse 7, bro. 2:7. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. Ayan, yan ang apostle. So sa Tagalog niyan, ako'y hinirang bilang apostol. Ngayon, yung mga kausap ng ating Panginoon Kristo, mga apostol yan. Ano ba sila? Roma chapter 15:16. At the same time, apostol. At the same time, ano? So, binigyan ng authority yan. Napakalinaw po niyan. Authority lang, walang ibang binigyan ng authority. Sila lang po. Roma 15:16 RTPB uli para sa mga bagong subscriber. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. So yan, pari po, no? Walang sinabing pastor dyan. Alalahanin natin, ito nagkakaproblema. Ang mga tao, mga nagbasa ng Biblia, nakabasa ng pastor. Ang ginawa nila, nung nagbasa sila, natuto, pastor na daw sila. Tanong, sino naghirang? Wala. At tandaan natin, pag sinabi mong pastor, itong mga preachers na to, o mga pastor na yan, hindi ka pwedeng maging pastor lang. Tandaan mo, sila yung tinatawag ng mga priest. Pari. Kaya nga yung pari diyan, pag binalikan mo yung pari siya, pag binalikan mo yung ang sinasabing mga pastor diyan, mga pari, pag binalikan mo yung 1 Timothy bro, chapter 2 verse 7, yung priest na si Apostol Pablo, ano ba siya? 1 Timothy chapter 2 verse 7. Okay, 1 Timothy chapter 2 verse 7. Ang sabi ganito,
Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Napakalinaw niyan. Doon kanina sa English, I'm a preacher. So sila rin yung mga pastor. At si Jesus, tinawag nga pastor doon, no? Pero siya ang pinakapunong pari. Pari, yung mga pastor. Pero ang pastor, hindi ka pwedeng pastor lang. Ang mga pari ang sinasabi dyan sa Biblia natin sa New Testament na mga pastor. Kaya may tinatawag tayo sa simbahan ng Catholic Church, pastoral letter. Di ba? So may mga pastor din ang tawag ng mga sa ibang lugar, yung mga priest. So sila yon, ordained sila. Ordained priest ka, tapos pastor ka. Hindi pwedeng pastor ka lang. Nakakabit sa pari, sa priest, yung pastor. Pero hindi pwedeng nagbasa ka, pastor ka. Walang ganon. So, and yung mga ginagawa nila, una-una, the authority is not there. Nagbasa ng Biblia, nagbinyag na, nagkasal na. Sino nagsabing magbinyag siya? Sino nagsabing magkasal siya? Tanong, sino nga? Wala. Bakit siya nagkasal? Sino nagsabi? Lalo na yung pinaka-founder. Meron nga dyan born again dati, di ba? Tinanong ko, pagka ba ang mga pastor ba malang bibinyag, binabasbasan, binibigyan ng authority? Opo. Pastor, opo, pastor. O yung pinaka-dulo, sino nagbigay ng ano sa kanya? Basbas. Di makasagot eh. Wala na eh. In other words, nag-proclaim lang siya. Nagbasa. Nagkasal na, nagbinyag pa. So the authority is not there. Valid ba? Natural, hindi. Kasi wala silang authority. Nagbasa lang ng Biblia. Eh kung lahat pala pwede magbasa, eh kahit ikaw, pwede ka magbinyag at magkasal, brother, di ba? Magbasa ka lang pala ng Biblia, ganun lang pala kadali. Eh di, nagbabasa ka naman ng Biblia, eh pwede ka na pala. See? Ganun lang kadali sa kanila. Why? Misinterpretation. So, walang theology, para maging proper interpretations, no authority at all. So, yun po kapatid, no, hindi sacraments yun sa kanila kasi unless mga turo natin sa simbahan din, yung mga Trinitarian formula, tinatanggap naman yon. Pero, hindi yung kabuuan ng turo ng protestante. Talagang nasa Roman Catholic Church lang ang tinatawag na sakramento instituted by Jesus Christ. Magmula baptism hanggang confirmation, marriage, anointing of the sick, sacraments yun, may tanda yun ng kabanalan. So, with authority. Yun ang pagkakaiba, sila wala. Nagbasa, nagbinyag, nagkasal, no authority, invalid yun kapatid. So, civil pa rin ang tawag dyan. So, delikado pa rin yan kapatid. Hindi valid sa Diyos yan. Okay, Brother Russell? Opo, kaya po yung naitanong ko po yan kasi po yung friend ko po is nabinyagan po yun ng evangelical po. Tapos and then po nabinyagan rin ng Iglesia ni Cristo. Kaya po natanong ko po yung kung valid po ba yun kasi di pa yung binyag ng Katoliko. Ngayon mayroon po kaming tinanungan po rito na tawag doon na matulungan na ibinyag din sa Katoliko. Ngayon, sabi daw nung nag-inform sa akin na kailangan pa ba yun na kumuha ng tawag yun na certificate galing sa ibang sekta para daw mabinyagan daw sa Katoliko. Kailangan pa ba yun? Okay. Yes. Kailangan nila yun kasi yun ang magiging basihan kasi nila. So, hindi ko lang alam kung anong proseso yung totaling hindi sa Catholic dati, no? Tama? Opo, so, born Protestant talaga siya, siguro mga magulang yan, no? So, hindi pa siya talaga binyag yun kasi invalid naman yung mga ng mga iba dahil hindi na, lalo na patalon-talon siya, parang paro-paro kung saan na pupunta. So, ligaw. Ang tawag dyan, tupang ligaw, no? So, yes, pwede po siyang pabinyag. Ang tunay na binyag lang nasa Roman Catholic Church, the authority is there from the apostle, unbroken line of succession yung kapatid. Apostle Peter, ang kapalit niya si Pope Francis, Cardinal, mga pare. So, sa ating yan, naka-inline tayo sa mga apostol, no? Authority is there. So, pwede po yung kapatid. At kung hinahanapan kayo ni Father, why not? Ibigay nyo. Kasi ang
ang nakaano sa certificate of baptismal nila doon sa Protestant baptism nila eh. So kailangan nila yan to confirm lang, no? To confirm. So malamang nito kaya kinukuha ni Father yon para ma-confirm niya na totoong nabinyagan siya sa iba. So may gagawin si Father nun, mas malamang nun bibigyan na siya yung tunay, but kailangan niya makatikais muna. Ang tawag diyan sa kanya kung may edad na, adult baptism. Wala nang kumpilyon. Okay? Lilinawin natin sa mga nakikinig. Kapag galing kayo sa ibang sekta, si Mrs. ko po, Iglesia ni Cristo. So adult na siya nung pinabinyag ko 4 years ago. So wala nang kumpilyon, automatic binyag lang po. Yun na yun ng adult baptism. So yun, bibigyan na siya ng certificate of baptism sa Catholic Church, kapatid. Okay lang po yung kapatid, pero dapat talaga ikumpisal din niya yung mga ano niya dati. Kasi ano yun eh, kumbaga, although wala naman siyang masyadong alam, no, ikumpisal niya na dati siyang mali-maling sekta, dati siya protestante. Opo, yan lang po. Maraming salamat po, Bro Angel. Okay, salamat po sa Diyos. Okay, thank you sa iyo, Cham Fernandez. And then wala na po tayong oras dahil